You know, dito naman tayo sa slab naman tayo. Abang tayo ng ano, ng plumbing or sanitary dito sa slab, guys. Ito yung CR niya. Yan. Ito yung plano. Yan. Bale may abang natin dyan. Kasi yung kabila hindi pa bubuhusan. Kumbaga, nakaabang pa yun. Pero abang na rin natin yung laboratory. Ito yung sa laboratory niya. Yan. Ito maging plano niya. Parang ito yung bathroom. Yan. Nakaganyan. Pagantos to, guys. Ito yung ano, yung water closet. Ito yung lavatory. Tapos yung kay shower. Ito yung kabuuan ng bathroom niya, guys. Ito yung paglalagyan natin. Dito mapapalagay yung ano, yung water closet. Tapos lavatory. Tapos dito yung shower area. Almost dito kasi maliit pa siya tingnan gawa ng hindi pa nabubusan yung slab natin. Ito yung ano yan. Almost 2 meters naman yan eh. Yan. Tapos na ito yung magiging ano niya, plano. Dito sa case na to, kasi wala pa yung buhos yung kabila, may abang or wala pang abang ng slab or formworks para mabuhusan yung slab sa kabila. Tsaka wala pang mga ano, bakal. Hindi, ang may iwan lang doon is yung water closet niya tsaka yung floor drain. Pero dito pakita ko sa plano. Yan. Ito 'yun. May abang natin tong water closet. Tapos itong lavatory, tapos tsaka yung lavatory itong isa. May iwan na rin din sa isang side na to yung kanyang floor drain tsaka yung kanyang ano, water closet. Pero yung lavatory may aabang na rin natin tsaka yung linya ng PPR. Yan. Dito naman itong shower area. Kumbaga kasi dito napamove ito eh. Yun oh. Naka-slant na yung kanyang ano. Imbis na ito yung dito. Sa side na ito yung shower. Dito ko na ilalagay para mas ano, mas maluwag. Ayan. Dito na sa side na to. Yan. Kasi pag doon pa sa side na yun, medyo sikip na. Kaya water closet, tapos lavatory. Kasi sa plano, malaki siyang tingnan. Pero pag inaktual nyo, sinukat nyo, yun, maapekto. Kailangan, hindi lahat ng sa plano. Kung magre-reimburse kayo, kumbaga, mild lang, okay lang naman yun. Kumbaga, hindi naman siya, ano, kumbaga minimal lang. Kasi okay lang yun yung mga konting issue. Yung ganun, kasi pagdating sa plano, kasya, pero sa actual, medyo sikip na, guys. Kailangan, i-ano nyo rin yung, ano, yung kung paggagamitin na may-ari, kung komportable ba siya, yan. Pero yan nyo rin, sasuggest nyo rin sa may-ari. Pero kung okay sa kanya yung nasa plano, susundin nyo, syempre may-ari masusunod eh. Yan, kaya ito muna ang water closet, tsaka itong ano, pakita ko sa inyo paano magabang, tsaka yung sukat nya na kailangan. Ngayon dito sa ano, dito yung abang ko muna yung water closet, guys. Tapos tsaka yung abang no ano, nung ating sa laboratory yung PVC. Tapos isang floor drain dito tsaka isang floor drain dito. Kumbaga dalawa yung floor drain nya. Kasi paano kung magkaroon ng shower enclosure, tapos magkaroon ng mataas na ano, division. Di yung tubig galing dito kay water closet. Although hindi naman laging nababasa si side ng water closet, minsan di rin may iwasan na may tubig na tumapon. Kailangan may pupuntahan yung tubig na matapon dito. Kumbaga kaya maglalagay tayo extra floor drain dito, guys. Kailangan dalawa lagi. Iba yung sa shower area tsaka sa water closet area doon sa may laboratory, guys. Yun, simula ko na yung pag-aabang. Na ito, unahin ko yung water closet. Dito, na water closet, let's say ito yung ano, ito yung magiging ano niya. Kailangan mula dito sa biga, kukuha kayo ng 5 inches mula dito. Yan, kasi yun yung magiging wall natin or asinta. Mula doon, hindi pa siya finish kasi 5 inches lang, yun lang yung asinta or hard blocks or CHB, guys. Kaya mula doon, kasi dapat mula doon tapos hanggang dito, kukuha kayo ng 35 cm. Yung 35 cm, yun na yung sentro ng PVC para kay water closet. Para ano, lahat ng deflash, kahit pa 1 piece or yung 2 piece, walang problema basta deflash 35 cm. Kasi lagi nasa likod yung butas ng water closet na gano'n, yung deflash. Pero yung pale plus or dibuhos lang, kailangan mas malayo, kahit mga 40 cm yung sentro ng butas ng PVC. Kasi yung butas ng PVC na dibuhos o pale plus lang, nasa unahan naman yung butas. Kaya tatanungin nyo muna yung may-ari kung ano ba ikakabit niya, kung pale plus pa or deflash na toilet. Basta deflash 35 cm. Ayan.
Ngayon, kung mapapansin nyo, nagsukat muna ako nung bathroom kasi binis ko doon sa plan yung yung pwesto niya tama naman, pero chinek ko muna kung kakasya, kung halimbawa yung shower area is luwag ba yung isang tao pag nakapwesto sa shower area, tapos yung water closet pag ipinwesto ko ba na malapit doon sa laboratory is kakasya din ba, kasi kalimitan pagka doon sa plano yun, kasya siya sa guhit, pero pagdating sa actual gipit na or sikip na, kaya sinukat ko muna kung saan yung tatama yung water closet, tapos kung kakasya pa bagay yung laboratory pag inilagay. Ngayon, susukat ko naman yung kalimita kasi pinakamalaking laboratory 40 cm ang yung lapad niya, tapos sa 40 din yung pinaka niya, lapad pa una, tapos yung water closet yung malaki din 40 cm din yung taba niya, kaya pag kakasya naman, kaya sinukat ko muna kumbaga kung kasya bagay yung tao, although naikabit nga natin tapos magkakadikit naman, pag ginamit na is hindi na kasya yung tao, kumbaga sikip na or gipit na or hirap na sa pagkilos. Ayan, kaya sinukat ko muna para yung pag-aabang natin is hindi masayang. Ayan, yun, kabit natin guys yung yung abang. Yan yung PVC natin na iniabang. From wall niya, 35 cm. Sentro ng butas ng yan. Papakita ko sa inyo mamaya. Tapos yun, lusot siya panggang ilalim. Pero mag-allowance lang tayo ng konti. Huwag niyo muna lalagyan ng elbow kasi syempre tatanggalin pa yung formworks. Pag may elbow na yan sa ilalim, hindi na mahirapan na or mababasig din yung PVC pagka nagtanggal ng formworks. Kaya abang muna ng PVC yung pababa. Yan para kay water closet yan. Ngayon, magbubutas naman ako doon sa side nung nung wall para yung PPR. Tutusok ko lang yun para kagaya itong ginawa natin sa 3-way switch. Ayan, nakatusok lang na ganyan kasi yung linya nung pipe para sa PPR or water supply, hindi ko siya ipapakain sa slab. Bakit? Kasi paano kung magka-problema, mag-leak or magkaroon ng butas, yun. Yung tubig, pag nagkaroon ng leak yan, pwedeng yung bakal, hindi natin papansin nababasa or kahit mahinang leak lang or nagmoist siya, yung ating bakal, pwede magka-problema yan, mag-apektuhan pagka ganon, nababasa. Pwede siyang kalawangin, yun. Kaya magtutusok lang ng PPR, tapos sa wall ko na padadaanin yung linya ng nung water supply, yun. Kumbaga, yung para sa kay bidet, water closet, supply laboratory, tsaka dito kay kay shower area. Ayan. Ito ko na padadaanin sa wall yun, hindi dito sa slab. Ayan, kaya magtutusok lang ako ng PPR doon. Kagaya nitong tinusok ko sa natin sa 3-way switch. Tapos lavatory na lang, tsaka floor drain, dalawang floor drain, iabang ko. O yan, yung PPR natin, tinusok ko na rin. Kaya dito ako nagtusok ng PPR kasi ito yung ilalim ng laboratory guys. Dito ako maglalagay sila ng laboratory, yung gate valve. Yung gate valve para makontrol itong supply ng tubig dito sa bathroom sa second floor para kung may problema, may off natin yung gate valve. Tapos dito na ako nilagay para nakatago siya sa ilalim ng laboratory. Yan, hindi masyadong naka-expose yung ating
gate valve guys. Tapos dalawa siya kasi magkaiba ng supply yung unit doon tsaka unit dito. Kumbaga tigisa sila ng water meter yan. Ayan. Kumbaga ano sila magkaiba. Pero yung clean out o yung water closet, yung PVC nila, isang 4 lang ilalagay ko. Tigisa hati na sila kasi yung septic tank naman ito, share lang sila. Malaki lang yung septic tank. Yun yung nakalagay sa plano. Tapos dito lalagay tayo ng PVC dito para sa laboratory. Tapos yung floor drain, isa dito guys, tsaka isa yun, yung binubutas ko na yun. Doon yung floor drain nung ating para sa shower area. Ayan, abang ko na muna yung PVC natin dito. Ito na yun, abang natin sa para sa laboratory. Ayan. Itututok ko lang dito sa bin. Ayan, tapos nilagyan ko lang siya ng papel para hindi pasukin ng halo. Tapos yan, tapang ko rin kasi pag nag-asinta na sila o naglagay ng CHB, hindi rin pumasok yung mga dumi dito. Yun. Kailan itong mapasukan tubig pero wag na yung halo kasi posibleng pagmulan ng bara yung pag nalagyan ng semento. Ito, tusok ko lang ito doon para pinakabag natin sa laboratory. Dapat ganito yung ano niya, yung abang niya doon sa loob ng biga. Ayun oh. Nakatutok siya pero nakadikit dun sa ano, sa formwork. So yun yung edge ng ating elbow, nakadikit. Kasi pag nakaangat yan, hindi siyang matabunan ng halo o ng semento, hindi nyo na makita. Or pwedeng pumasok na rin sa loob ng PVC. Yan, pag nakatutok niyan, pag tanggal ng formworks, yung butas mismo nung PVC, makikita niyo yan dito sa gilid ng biga. Kailangan nasa gilid siya ng biga kasi pag tinusok niyo yan pa ibaba doon sa ilalim, mahirapan na kayong maglinis sa baba. Kumbaga, lubog na siya. Pag nagsiling, hindi na siya hagip ng ceiling guys. Kaya kailangan nasa gilid lang ng biga o nitong beam. Dito lang siya lalabas. Ito yung beam natin. Ayan, dito lang siya lalabas. Dito para mag-ceiling man, taklob pa rin yung mga fittings ng PVC natin sa ilalim ng nung slab guys. Ayan. Kailangan sa gilid lang. Huwag niyo tutusok pababa doon sa ating CHB kasi may ko-connect pa dyan yung floor drain, ko-connect din dyan, maglalagay tayo ng P-trap. Kailangan nasa loob yun na ceiling guys, kaya ganyan tututok nyo sa gilid. Yan yung abang natin sa laboratory. Tapos susunod naman natin itong abang nitong ating water closet. Bakit ito yung ginamit ko, hindi elbow? Kaya ito yung ginamit ko kasi meron pa yan tataas, kaya nag-reduce ko dito gawa nung air vent. Kailangan may air vent yan dito sa ibabaw ng laboratory. Tiring yung ilalagay ko dito kasi kukunik ko yung air vent yan. Kumbaga may pasingawan dapat sira para maganda yung pagkaka-flush ng tubig. Yan. Kaya hindi ako gumamit ng elbow dito. Yan, ikukunik yan dito itong kay water closet. Yan. Yun naman yung iabang natin. Ito na yung iabang natin ng yan nung ating sa water closet. Actually dito hindi ko na siya tinapat kasi pag ganito magkatapat dapat siya. Kaso syempre malaki yung PVC natin. Gagawin ko na lang, ayan, di ba? Nilis ko ng butas dito sa abang natin sa slab. Igaganyan ko na lang. Tapos naka 1/8 bend na lang siya dito. Pag ganun na yun. Itong kabila ganun din. Kasi kung pinagdikit ko sila, halos wala na magiging buhos. Parang mapuputol na yung ating yung ating beam. Kaya ganyan ginawa ko. Tapos ito yung dalawang to. Papunta yun sa air vent or air vent na pasingawan na yan guys. Yan. Okay na yung ating abang. Tapos nito yung atong sa water closet, yun naman natin, floor drain ang ilalagay natin. Same lang nito. Nitong ating sa water closet. Yan lang pag-abang ng floor drain. Basta lang natin tutusok din yung Yan, kaya may mga papel lang kasi butas yan nag-ilalim. Yun lusot yan hanggang doon sa ilalim. Hindi babara yung natin, yung ating mga semento kahit mapatakan yan. Yan. Yan na yung naging abang natin itong nitong dito sa water closet, lavatory, tsaka floor drain. Kasi ito, air vent ito guys. Yan, dalawang yan. Air vent yan. Magkahiwalay na CR, tigisan ng air vent guys. Yan. Pero pagdating dito sa taas, yung pagkakit nila dyan, magsasama na lang yan, magtiti na lang guys, yung ating air vent. Tapos,
yung ating water supply. Yan, nandun sa ilalim ng lavatory para dyan tayo maglalagay ng gate valve. Yun, ngayon ko lang napakita kasi yung time na iniabang ko siya is bigla namang ulan kaya hindi ko napakita yung finish. Pero yan yung kalalabasan. Napakita ko naman sa inyo yung kabuuan ng paano magabang ng water closet, lavatory, floor drain para dito sa second floor na CR or bathroom. Ayan. Kumbaga, pinakita ko lang yung finish. Pagka magiging kalalabasan niya pag buhos na, guys. Ayan.